Ganito rin ba ang sira ng e-bike nyo? Maganit kung i-throttle? Kahit naka number 3 na kayo ay ayaw pa rin umusad, parang number 1 lang. Dalhin mo na yan sa shop namin, Gurumek Naik Branch. At dito siservisyohan ka po ng teknisyang gala natin. Mapawiring at katawan mo yan ng e-bike, kayang kaya yan ng teknisyang gala. For today's video nga po mga ka-e-bike ay magre-repair po tayo ng 3016 Gray. At ayan na, walang patumpik-tumpik, kinakalas na natin. Hindi natin yan makalas pag wala tayong puller tools para sa hub. Pagkatapos nating mabuksan ay check natin yung brake shoe kung goods pa ba. At eto nga, okay pa, makapal pa po yung brake shoe nila ma'am. Kaya ibalik natin at linisan lamang po. Tapos po sa kabila na naman, kailangan din nating buksan. Siyempre, dito po sa kabilang gulong yung nagloloko at maganit. Kaya hindi natin patagalin yan. Bubuksan na rin natin. Gamitan natin ng 30 na socket. At siyempre, tanggalin natin yung pin na nakalagay po dyan. At ganun ulit, tanggalin natin gamit ang puller. At ayan na nga po, natanggal na natin yung brake shoe. Pinaka-reason po bakit maganit dahil po dito sa brake rod punta sa brake shoe. Maganit at kinalawang na po siya mga ka-e-bike, kaya kailangan po nating lagyan ng langis at paikot-ikutin ng ganyan para lumambot. At ayan na nga, nalagay na natin ulit yung brake shoe kasi nanagana na po siya at naayos na natin. Kaya ibabalik na naman natin yung brake hub. At syempre, i-adjust po natin doon banda sa brake rod niya. At pagkatapos higpitan ulit ng 30, ayun, salpak na ang gulong. Syempre, ayusin din natin paghigpit dyan, pinakatornilyuhan kasi baka magkalasan yan mga ka-e-bike pag natakbo. Kailangan nating i-secure ang safety ng ating customer. Syempre, pagkatapos nating mabalik yung gulong, ay i-double check natin yung mga rod kung mahigpit at nakapit na po ba. Kaya iti-test run at i-test drive na natin yan. Okay na okay mga ka-e-bike. Hanggang dito na lang. God bless.